Alam kong marami sa atin ang pangarap na makatagpo ng diretsong daan patungo sa tagumpay. Isipin mo ito ka-TH, naglalakad ka sa gubat, sa tabi ng sapa o sa isang lumang istruktura at biglang bumungad sa mata mo ang isang napakalinaw na markang X na nakaukit sa isang matigas na bato o sa isang matandang puno. Ano ang unang papasok sa isip mo? Siguradong ang unang reaksyon mo ay kabog sa dibdib at ang matinding pagnanais na kumuha agad ng pala at maghukay dahil sa isip mo narito na ang depositong matagal mo nang hinahanap. Ngunit, pigil muna mga ka-TH. Dito nagkakamali ang marami sa atin. Ang markang X ay ang pinakapopular o pinakasikat na sign sa mundo ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita. Pero alam nyo ba na ito rin ang pinakamapanganib at pinakadelikadong marka na maaari nyong makatagpo? Kung makakita ka ng markang X, huwag na huwag ka munang maghuhukay. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang tinatawag nating First Response Protocol. Ang mga unang hakbang na dapat mong gawin para manatili kayong ligtas, hindi masayang ang inyong oras at higit sa lahat, hindi kayo maligaw sa inyong paghahanap. Ito ang pinakaunang hakbang. Huwag galawin o linisin ang marka. Ang unang-unang batas kapag nakakita ka ng markang X ay huwag na huwag mo itong gagalawin, pupukpukin o lilihain para lang mas lalong luminaw sa litrato. Sobrang natural sa ating mga treasure hunter na kapag may nakitang ukit, gusto nating tanggalin ang mga lumot, putik o dumi na nakatakip dito gamit ang bolo o matutulis na bagay. Pakiusap mga ka-TH, iwasan ninyo ang gawain ito. Bakit nga ba napakahalaga na panatilihin ang orihinal na kondisyon o estado ng marka? Yan ay dahil ang bawat ukit, ang lalim ng hiwa at anggulo ng dulo ng X ay may partikular na mensahe. Ang paglilinis o pagpupok sa marka ay maaaring makasira sa orihinal na anggulo nito. Tandaan natin na ang mga sundalong Hapon ay hindi basta-basta nag-iiwan ng marka para lang magpaganda ng bato. Ginagawa nila ito ng may tiyak na sukat at direksyon. Ang unang dapat mong gawin ay kunin ang compass bearing ng marka. Ang bawat dulo ng X, ang apat na magkakaibang dulo nito ay maaring may itinuturong eksaktong direksyon o distansya. Kung gagalawin mo agad o babaguhin ang itsura ng bato, baka mawala o mabago ang eksaktong alignment na iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang pagkawala ng kahit isang dekada o isang degree sa anggulo ay nangangahulugang daang-daang metro ang magiging pagkakamali mo kapag sinandan mo na ang direksyon nito sa aktual na lupa. Kaya naman, dahan-dahan lang hawakan ang compass at i-record ang direksyon nang hindi binabago ang natural na anyo ng marka. Ang pangalawang hakbang, suriin ang paligid para sa booby traps. Pagkatapos mong makuhanan ng bearing at masiguro na ligtas ang pisikal na anyo ng marka, ang susunod at pinakamahalagang hakbang ay ang kaligtasan mo at ang inyong mga kasama. Sa karanasan ng maraming mga treasure hunter dito sa Pilipinas, ang markang X ay madalas na nangangahulugang danger signs o babala na panganib. Hindi ito nangangahulugan na narito na agad ang kayamanan ni Yamashita. Madalas, ito ay babala na ikaw ay papasok na sa isang delikadong teritoryo. Bago ka lumapit ng gusto, bago ka umupo
sa tapat ng marka o bago ka maglagay ng anumang kagamitan, suriin muna ng mabuti ang paligid kung may mga palatandaan ng booby traps o patibong. Tandaan na ang mga sundalong Hapon ay mga eksperto sa engineering at saka militar. Gumamit sila ng mga mechanical traps na kayang manatiling aktibo sa loob ng mahabang panahon. Ngayon ay paano natin ito susuriin ng walang modernong kagamitan? Tumingin sa itaas, sa ibaba at sa mga gilid. Mayroon bang mga malalaking bato sa itaas na tila nakabitin lang at madaling gumuho? Mayroon bang kakaibang pagkakaayos ng lupa o mga tumpok ng bato na tila hindi natural ang pagkakalatag? May mga simento ba o kakaibang hugis ng sapa na pwedeng mag-trigger ng pagbaha sa ilalim? Ang isang mabilisang actionable tip para sa atin ay gumamit ng isang mahabang stick o kawayan para dahan-dahang suriin at tusukin ang lupa sa paligid ng marka bago mo ito tapakan. Tiyakin na walang mga guwang sa ilalim o mga nakatagong patibong na gawa sa matutulis na bagay o mekanismong pwedeng bumagsak. Ang pagiging maingat ang unang proteksyon mo bago ang anumang bagay. Ang pangatlong hakbang, hanapin ang confirmation marker. Isang malaking pagkakamali ng maraming mga baguhan sa treasure hunting ay ang mag-assume agad na kapag nakakita ng X ay ito na ang tinatawag na spot marker o ang mismong lugar kung saan nakabaon ang deposito. Huwag tayong pabigla-bigla mga ka-TH. Kailangan nating tandaan na ang kalikasan ay mapaglaro. Ang isang bitak sa bato na dulot ng lindol, init at ulan ay pwedeng magmukhang markang X sa paningin ng isang taong nagnanais makakita nito. Sa sistema ng pagmamarka ng mga sundalong Hapon, ang isang lehitimong marka ay hindi kailanman nag-iisa. Kailangan ito ng backup o tinatawag nating confirmation marker. Kapag nakakita ka ng X, susunod mong misyon ay ang maghanap ng iba pang maliliit na marka, ukit o kakaibang pagkakaayos ng mga bato sa paligid nito. Kadalasan, nasa loob ng radius na 5 to 10 meters. Ngayon ay ano-ano ang mga dapat mong hanapin? Maghanap ka ng maliliit na tatsulok, tuldok, maikling guhit, o kaya naman ay isang kakaibang puno na may kakaibang paglaki ng sanga na nakaturo sa partikular na direksyon. Kung may nakita kang isa o dalawa pang maliliit na marka na umaayon sa direksyon ng iyong markang X, doon mo pa lamang mapapatunayan na ang X na iyon ay lehitimo at sadyang inukit ng tao. Hindi isang natural na bitak lamang ng kalikasan. Kung wala kang makitang anumang confirmation marker sa paligid, malaki ang tsansa na ang nakita mo ay natural formation lamang at makakatipid ka ng oras at lakas kung hindi mo ito pagtutuunan ng pansin. Ang ikaapat na hakbang, ito ay dokumentasyon. Dahil wala tayong mga mamahaling scanner o makabagong teknolohiya, ang pinakamalakas nating sandata sa ating site ay ang tamang dokumentasyon gamit ang ating mga simpleng cellphone. Dito pumapasok ang tinatawag nating the three-angle rule. Huwag lang basta kumuha ng isang litrato at aalis na. Kailangan mo ng tatlong magkakaibang anggulo upang mapag-aralan mo ito ng husto pag-uwi mo sa bahay. Ang unang anggulo ay ang macro shot. Ito ang malapitang kuha sa mismong ukit ng X. Siguraduhin mo na malinaw ang bawat linya, ang lalim ng ukit, at kung may mga maliliit na dugtong o buntot ang mga guhit. Ang macro shot ay makatutulong sa iyo na makita kung paano ito ginawa
at kung may nakatagong detalye sa loob ng mismong marka. Ang ikalawang anggulo ay ang tinatawag na context shot. Iatras mo ng kaunti ang iyong sarili at kuhanan ang buong bato at puno kung saan nakaukit ang X. Dito mo makikita ang relasyon ng marka sa mismong carrier o ang pinag-ukitan nito. Ang hugis ba ng buong bato ay may kahulugan din? Mukha ba itong pagong, tupa o dulo ng barko? Malaking tulong ang context shot para sa kabuuang pagsusuri. Ang ikatlong anggulo ay ang landscape shot. Mag-atras ka pa ng ilang metro upang makunan mo ang buong paligid kasama ang mga permanenteng landmarks tulad ng malalapit na bundok, malalaking sapa o kakaibang anyo ng lupa. Bakit natin kailangan gawin ang 3-angle rule? Importante ito dahil ang tunay na trabaho ng treasure hunter ay nagsisimula kapag nasa bahay ka na at tahimik na nag-iisip. Ang mga litratong ito ang gagamitin mo para sa mirror image technique o map matching. Minsan ang landscape shot na kinuha mo ay tumutugma pala sa mga lumang mapa o kaya naman ang hugis ng bundok sa likod ay may direktang kinalaman sa direksyon ng markang X. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang pag-decode mo nang hindi mo kailangang pabalik-balik sa site at mag-aksaya ng pamasahe at lakas. At ayan mga ka-TH, sa pagtatapos ng ating pagtalakay ngayon, lagi nating itanim sa ating isipan. Ang markang X ay hindi laging nangangahulugang gold o agad na deposito. Sa maraming pagkakataon, ito ay nangangahulugang stop, danger o isang paalala na mag-ingat. Ang mundong ito ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi para sa mga taong madadalos at nagmamadali. Ang pagiging mahinahon, mapagmasid at matalino sa bawat hakbang ang siyang tunay na magliligtas sa iyo sa kapamahakan at siya ring magdadala sa iyo sa inaasam nating tagumpay. Huwag tayong magpadala sa emosyon kapag nakakita ng marka. Gamitin ang utak, sundin ang protokol at protektahan ang sarili at mga kasamahan. Dahil ang pinakamahalagang kayamanan na maiuuwi natin pagkatapos ng isang operasyon ay ang ating buhay at kaligtasan. Kayo mga ka-TH, anong klaseng markang X na ba ang inyong nakita sa inyong mga paglalakbay? Maliit ba ito o malaki? Nakaukit ba sa lumang bato o matandang puno? I-comment ninyo ang inyong mga karanasan at kwento sa ibaba para mapag-aralan natin yan at mabigyan natin ng karagdagang opinyon sa susunod na ating mga videos. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.